Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ahoy! Good morning and again, welcome aboard Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. At tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Special shout-out, of course, sa mga miyembro ng AMOSUP at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso, dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, last week po pinag-usapan natin, winalk through po tayo ni Miss Israel kung paano ba ang proseso ng pag-avail ng medical services ng Family Medical and Dental Plan ng AMOSUP sa pamamagitan ng AMOSUP Seamen's Hospital. So, ngayong araw po ay mas palalawakin pa natin. And pinag-usapan din po natin, kinuwento rin ni Miss Jamaica Manguera ang kanyang experience sa AMOSUP Seamen's Hospital. So, kwento niya po sa atin kung paano siya inalagaan ng OB department. Nag-special shoutout pa siya kay Dr. Villamar at nagpasalamat siya sa AMOSUP Seamen's Hospital dahil po sa Seamen's Hospital ay finally nagkaroon sila ng baby ng kanyang mister na isang second officer at ngayon po ay inaalagaan naman ng pediatric department ng Seamen's Hospital ang kanilang 2-year-old son. So napakaganda po, nakakaantig yung episode natin last week. So ngayon naman po ay mas palalawakin pa natin ang mga diskusyon tungkol sa mga medical services ng AMOSUP Seamen's Hospital sa ilalim ng FMDP. Para sa diskusyon natin, we're very privileged to have on the show ang hospital director ng Seamen's Hospital na si Dr. George Pile at ang medical director natin na si Dr. Alejandro Ortigas. Magandang araw po, Doc George, Doc Sandy. Welcome po to Alagang Amoso. Good morning sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Facebook at YouTube. Okay, salamat po. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. So, ang unang question po ay paano po ba na itatag itong AMOSUP Seamen's Hospital? Paano po siya nagsimula? Bakit po nagkaroon ng FMDP, Family Medical and Dental Plan ng isang unyon? Okay. Nag-umpisa ito nung panahon pa ang ating founder, si Captain Gregorio Oca. So naisip niya na ang pangangailangan ng mga seafarers at mga dock workers nung panahon na yon. So nagumpisa siya sa isang maliit na clinic lang at ito'y lumaki ng lumaki dahil nga sa dami ng mga membro, kailangan palaki ng clinic. Tapos nag-expand kami at ngayon nagtayo kami ng Seamen's Hospital Manila noong 1987. So mula noon, lumaki na ng lumaki at lumawak na ang ating serbisyo. Oh, wow. So, ano-ano na po yung branches ngayon ng Seamen's Hospital? Ngayon, meron na tayo sa iba't ibang probinsya katulad ng Cebu, sa Iloilo, Davao, sa Bacolod, at meron din tayong isang satellite clinic sa Dagupan para sa ating mga miyembro na tiga North. Alright? Tapos ngayon, lately ay magtatayo rin tayo ng isa pang hospital sa Mindanao para naman sa region ng Cagayan de Oro. So at nakakalapit na lugar doon. So talagang ini-extend po ng AMOSUP sa mga miyembro at dependents sa mga pamilya. Yes, importante rin po kasi yung hindi lang sa miyembro pati ho sa dependent kasi para maging relax ang ating mga seafarers pag nasa barko sila ay kailangan relax din ang mga kanilang pamilya. Salamat po. So, Doc Sandy naman, ano po ba yung mga iba-ibang departments ng AMOSUP Seamen's Hospital? Kasi last week po napag-usapan namin na yung Manila po pala, level 3 hospital po pala siya. So, ano po yung mga departments dito? So bago ang lahat, Ma'am Camille, good morning sa ating mga seafarers at sa inyo, Ma'am Camille.
So ang ating departments ay meron tayong OB department, meron po tayong surgery department, meron tayong pediatric department, meron din po tayong rehab department at OB rehab and then dun sa mga and then meron tayong tawag natin yung mga radiology department, no? So sa ating mga imaging at ang ating pathology department. So ito po yung core na nagbubuo ng ating Seaman's Hospital so that ating matataguyod ang serbisyo at benepisyo sa ating mga miyembrong seafarer at ang kanilang dependent. Napakarami po palang departments kompleto. Huwag mong kalimutan yung ophthalmology department. Meron nga pala po, sorry, Dr. Pile, meron po Saka tayo ENT. si Dr. Pile ang ating ophthalmology sa mata, no? At ang ENT kasi hiniwilay na yung mata tsaka throat. So, may ENT din tayo at meron tayong ophthalmology. Napakadami pasyente din po doon, no? So, sorry po. Saka baka makalimutan din yung dental din. Importante rin. May Dental. We have a dental din dun sa So, meron tayong Siemens dental Hospital. services. So, Wow. For malaki free. rin yun. Yes. So, napakaganda po ng serbisyo ng Amasup Siemens Hospital sa members and dependents. So, ano po ba yung mga top 5 na illnesses na ikinukonsulta sa atin ng mga miyembro? Mga seafarers po. So, titignan ko yung aking kodigo, no? Go so, ahead. Kasi para lang sa kalaman ng lahat, ang Siemens Hospital ang aming inaalagaan ay seafarers at ang kanilang dependents, so ang kanilang pamilya. So, since ang ating mga seafarers ay malulusog at sila ay nasa barko, ang karamihan siguro they will compose 3 to 4 times more ang mga dependents, no? So dinivide po namin yung aming top 5 sa based on sino yung seafarers at sino yung dependents. So unahin muna natin ang seafarers. Ang number 1 condition para sa seafarers ay gallbladder stones. That's number 1, no? Tapos yung varicose veins and then hernia and hemorrhoids. So madami sa kanila is GI, no? These are the main reasons that they will get admitted. Aside from the other conditions which are we call them yung stable, yung may sakit sa puso, high blood, pero yung halos wala naman nararamdaman pero kailangan din nila ng gamot. So yun po yung 5. Pagdating sa mga dependent, sa mga anak, ganun din, gallbladder stone ang number 1. So bato sa yung abdo, no? And then ang pangalawa is pneumonia. No, madam. Number 2, pneumonia still number 2. Tapos pangatlo UTI and then colon cancer ang number 5. Number 4 is pagtatae, pero number 5 is colon cancer. So malaking bagay ang mga cancer conditions din sa kanila. So, nabanggit niyo po yan. I understand meron po tayong oncology department. Opo, ang oncology department, nakapaloob po siya sa internal medicine. But we have ang tawag po namin service, so pero para ho siyang department din. So kasama po siya sa serbisyo yung mga kailangan mag-chemotherapy kasi madami din po yung mga may breast cancer, colon cancer. So doon po sila nagki-chemotherapy at meron kaming outpatient para ibig sabihin pag pupunta lang sila para sa chemo nila, tapos ilang oras, mga 3 oras, tapos makakauwi na sila imbis i-admit, no? Meron din naman po kailangan yung chemo overnight, so yun po ina-admit at may sarili silang lugar kung saan sila i-admit, so parang overnight kasi ang aming paniwala mas maganda na ilalayo din, bagamat ospital kami, gusto ng mga taga-ospital ilalayo sa ospital kasi marami ding sakit makukuha sa ospital, no? Opo. So gusto namin as much as possible mas magaling gumaling o mas magaling sila. We want to make them functional, no? Yung nagagawa nila yung pang araw-araw. So mas magaling kung kaya sa bahay, makakauwi sila, mas maigi po yung ganon. So yun ang aming ano sa Tagalog, yung trust, yun yung aming direksyon. Saka kasi yung pag na-admit sila sa amin at
sila'y pasyente namin, mabibigay namin yung gamot na kailangan. At pag available tong gamot na to, ito ay walang bayad. So malaking tulong po sa ating mga seafarer at dependent kung ma-check namin sila sa ospital. Napakaganda po ng serbisyong to kasi syempre po hindi naman po mura ang cancer treatment at in-offer po pala to sa Siemens Hospital para sa mga miyembro at sa mga dependents. Yun. Oo, kasi importante din is yung mga ibang test na gagawin habang sila ay nagtitreat, magagawa rin sa ospital. At libre na rin po yun. Libre din, oo. Okay. So yun po yung isang, although hindi rin po department, meron po kaming pharmacy, meron po kaming pharmacy facility. So binibigay po namin yung kung anong gamot na nararapat para siguraduhin namin makumpleto nila yung gamot. So mabubuo nila para sigurado, lalo pag infection, gusto mo nakokompleto nila yung gamot nila, no? So malaking bagay yon. Ang aming focus din doon, or ang aming strategy ginagamit namin generic para mas madami po ang makinabang, no? Kasi yung generic na gamot, so kasama yung aming pathology lab, kasi yung mga test na kailangan para sa kanilang sakit na nagagawa rin, no? So makokompleto nila pati yung mga kung kailangan ng x-ray, may CT scan po kami, may MRI, so nakokompleto nila, no? Para yung nandun lahat. Para yung pag-assess o tingin ng sakit ay kompleto yung ang mga test na gagamitin ng doktor para maganda yung pagka-diagnose no, ng sakit. Bukod po dito, meron din po tayong dialysis center. Meron din tayong dialysis center sa Manila. So, ngayong itong mga nakalipas na panahon ay nag-expand din kami. Na dati 5 dialysis chairs lang, ngayon naka-10 na kaming dialysis machine. So, mas malaki ang natutulong natin ngayon, especially sa mga dependents ng ating mga seafarers. So, yun din po, as long as membro sila at pasok pa sila dun sa ating tinatawag na time na membro sila, libre pa din ang pag-dialysis. Napakagandang po nito sa benefit sa mga members and dependents natin. Opo. So, bukod po dito sa mga to, meron din po tayong telehealth service, hindi po ba? Na kahit na on board yung mga members, pwede po silang magkonsulta. So, can you tell us more about this service po? So, meron po tayong telehealth service, 24/7 nga ho siya. Yung halimbawa, yung mga nasa barko, meron silang kailangan itanong o meron silang gustong ikonsulta, so tumatawag lang po sila doon at meron pong sasagot. Tapos siguro sa Tagalog sasabihin binabato, no? Pinapass on ho namin, no? Sa doktor para i-assess at kung mabigyan ng mabilis na lunas at matuturo sa kanila, maganda ho ngayon kasi meron ho tayo mga because of yung ating YouTube, yung ating video, we can send messages and we can send videos. So kung kaya po nilang malunas agad doon kung saan sila, immediately magagawa. Ngayon kung hindi kaya or maa-assess, ma-advise namin, huwag nyo nang galawin yan. Ipadala nyo na kagad sa ospital. So we can mapipili natin ano ang sakit na pwedeng lunasin, ibigay lunas sa bahay, or anong sakit na kailangan ipadala nyo na agad sa emergency room, or kung habaga tawag airlift. So malaking bagay po yon. Tapos kasama dun po sa telehealth, meron pong tawag nila yung mga may mental health issues. Sa awan naman ng Diyos, sa Pilipinas parang bihira, hindi pangkaraniwan yun Yung minsan may isang buwan walang tanong, no? Ang tingin namin yung mga pasyente mas gusto nilang makipagkwentuhan o salumuha o ikwento yung kanilang daing siguro sa kaibigan nila o sa kamag-anak nila. Malaking bagay din yon kasi mas maganda yung relationship, no? Opo. So pero meron din ho kaming pang mental health. So meron po kaming psych graduates na sumasagot sa telephone. Tapos meron pong consultant na may psychiatrist at 2 licensed na psychologist.
na on board lagi. So meron silang makokonsulta or matatanungan, no, to give advice. Napaka holistic po no ng approach natin sa pagbibigay ng medical benefit sa ating members and dependents. So napakaganda po. Actually, yun po yung feedback nung seafarer's wife na naging guest namin last week. Sabi niya, naramdaman niya yung malasakit sa AMOSUP na hindi lang basta mag-provide ng medical service but the care, the compassion na talagang makumpleto yung mga procedures, makumpleto yung medication para gumaling, para matreat yung kailangan matreat. So it was very, ang ganda po, nakakaantig yung story niya kasi siya mismo na experience niya and she wants to share it and she wants to encourage yung mga AMOSUP members and dependents na gamitin yung facilities natin. And of course, available naman po yung mga information sa AMOSUP website and I think we're flashing on the screen right now yung contact numbers ng AMOSUP Siemens Hospital and the email address po. Diyan din po kayo tama po ba sa telehealth? Yan din yung contact details Tama po. and yung email address na official email address ng Siemens Hospital. And of course, all of our health workers are always ready to assist you sa kung ano man po yung concern ninyo. So napakaganda po ng inyong mga shinare sa amin, mga pinaliwanag nyo sa amin tungkol sa mga available facilities and mga medical services that we have at the AMOSUP Siemens Hospital. So medyo ano lang po muna tayo, no? Medyo magsariwain natin yung experience nyo po during the COVID-19 pandemic. Kasi po, isa to sa mga, ako nai-inspire ako whenever I think about it, kung gaano kabilis po yung aksyon ng AMOSUP Siemens Hospital. Kasi naalala ko po yung sitwasyon nun, na ang daming seafarers na stranded sa Manila, ang daming seafarers na stranded sa barko, na hindi makapag-crew change kasi kulang sa testing facilities, kulang sa COVID-19 laboratories, and kulang sa vaccination. Hindi priority at first yung mga Filipino seafarers. Pero mabilis pong naka-action yung Siemens Hospital kasi nakapag-partner up tayo with the government. Ginamit yung mga AMOSUP Siemens Hospital across the country to roll out the Filipino seafarers vaccination. Paano po nangyari yun? Paano po tayo naging katuwang ng gobyerno sa initiative na to? So, ang pinaka-importante nung panahon na yon was the action ng ating presidente ngayon, ni si Dr. Conrado Oca. Dahil nung time nung nag-uumpisa pala yung COVID, nag-instruct siya sa amin na mag-prepare kami. So very important yon kasi lalo na nung biglang walang mabiling mga PPE, especially mask. So we had to procure nung mga mask na yon, yung mga gamit, as early nung nag-uumpisa pa lang. So nung inabutan tayo nung wala nang mabili, meron pa rin tayo sa ospital. So that was a big factor because yung ating mga doktor, mga nurses ay hindi masyadong, alam mo na, nakakatakot kasi dahil di natin alam kung ano yung COVID nung panahon na yon. So malaking bagay yon. And then to further yung ating serbisyo, nagpa-order kagad siya ng mga PCR machines. Very important kasi yun yung magiging susi natin sa testing, especially later on nung medyo naintindihan na yung COVID, nagkakaroon na tayo ng tinatawag mong crew change na. So during that time, there was merong mga organizations na gumawa ng parang crew safe passage na very involved tayong AMOSUP Siemens Hospital. So pag natetest sila, pinapayagan silang sumakay na at by doing that, nakapagpalit na yung mga crew. So malaking factor ho yun. Yung sa vaccination naman po. Kasi even yung mga provincial hospitals, provincial branches natin, naging involved din. Talagang yung mga local government units were partnering up with AMOSUP Siemens Hospitals to roll out vaccination for seafarers. Nung time po na yun, talagang hindi tayo nagdi-discriminate whether member or non-member ng AMOSUP. Pinayagan magpa-vaccinate sa mga facilities ng Siemens Hospital. Yes, totoo yun, Mang Camille, no? So malaking bagay talaga yung leadership ng ating union president na si Dr. Oca, at ang malaking bagay na hindi nakikita, ang daming mga tawag nun, yung parang behind the scenes na coordination. So ang daming coordinations,
nagko-coordinate kami sa government, sa LGU, and pati yung mga coordinations with the money agents, yung mga ibang stakeholders, yung mga ship owners. Ang laki din ng kanilang tulong na sinasabi nila kung ano yung mga pangangailangan nila at tinatanong din nila kung ano yung pangangailangan natin. So nagtutulungan po kami so that ang aming maipahatid ay yung parang as seamless as possible na vaccines, no? Tapos nakapagbili po sila ng mga bakuna, nakapag-order, tapos nakapag-coordinate po kami sa gobyerno para bigyan din tayo ng bakuna. Tapos pag ang aming nakukuha, sinishare po natin sa lahat, hindi natin binibigay exclusive. At naglagay kami ng isang facility na dedicated lang doon sa vaccination para mabilis ang aming goal dapat in 30 minutes ang tao pagpasok in 30 minutes labas tapos na yung bakuna dahil nga ayaw niyong ipatagal sa isang lugar dahil anong tawag niyan yung exposure, no? Tapos yung pangatlo ang ginawa namin kasi sabi nga ni Dr. Pile yung para meron tayong green lane and safe passage, nagawa rin kami ng parang QR code ng mga sino nakabaksin so that pwede nilang i-verify po sa AMOSUP na ito sa database na ito nabakuna na para yung papeles ng seafarer handang-handa na siya pag pinakaalis na siya, kompleto na siya. So yun yung mga bagay at ito was coordinated together with yung pakiusap sa pag-uusap sa LGU, sa DOH, government, sa Marina. sa DOH, sa Marina, sa money agents, Saka sa law, at tama, sa ating union, no, para masigurado natin na ang padala ng ating seafarer at ang trabaho nila ay hindi rin matigil, no? At tuloy-tuloy dahil importante ang ating seafarer sa ating yung pag-transport ng ating mga gamit, no? They're primary deliverers of our goods. So, kung wala sila, hindi natin mapapadala yung mga yan. Especially during that time talaga kailangan sila because parang na-stuck yung world, di ba? Nung hindi tumakbo yung mga barko, talagang nahirapan ng buong mundo. So, idagdag ko lang sa sinabi ni Dr. Ortigas, meron din kaming, during that time na marami ng vaccine, we also had to procure yung mga refrigerators that is needed for the vaccines. Storage. There was a time na pati yung mga ibang LGU sa atin na nasa stock yung vaccine kasi wala silang ganung ang klaseng mga refrigerator. Importante kasi to a certain temperature, especially some of the specific vaccines, importante yung mga temperature control. So malaking bagay talaga yung ginawa nung AMOSUP nung panahon na yun. Galing din po ng foresight talaga ni Dr. Oka. Naisip niya agad, ito yung mga kailangan, ito. Kasi alala ko nung yung molecular lab din po natin, talagang ginawa siya para yung testing ng seafarers. Mabilis. Kasi alala ko nung time na yun, even sa labas, kulang yung facilities for the testing. At ang biniling mga machine na PCR, yung automated and fully integrated para pag test mo, Diretso 45 na. minutes, 30 minutes, may resulta ka na. Wala nang Hindi halo-halo. Yes. hindi matagal. Kasi di ba nung araw, maghihintay ka ng 24 hours. Minsan may iba 48, iba 72. Ito gusto namin. 1 hour. Kasi gusto mo, pagka-test mo, alam mo na ano resulta mo para pwede ka nang umalis, pwede ka nang matanggal sa quarantine. Yung mga ganun. No? Kasi malaking bagay dahil siyempre, yung mga seafarer, pag uwing-uwi na yun no? Tapos, kailangan meron silang papel na pakita negative. sa Na LGU negative nila sila. na negative Negative. sila. At least meron na. Or pag isakay naman sila, diretso lang sila sakay. So, malaking bagay din po dito yung aming mga hospital staff, yung aming mga nurses Of course. dahil sa kanilang tulong at sa kanilang kooperasyon at aming mga doctors nataguyod namin o na-deliver namin tong services. Sa mga iba-ibang hospital, nag-vaccinate din tayo. Opo. So talagang malaking tulong din yung ating mga branches para especially sa seafarers doon at doon sa lugar nila, sa paligid. Opo. Hanggang booster po, I think, nakapagbigay tayo kahit booster shots. I think we were able to give siguro abot almost dun sa kung natatandaan ko ating data noon, doctors, umabot tayo ng mga almost 80,000 na Wow. vaccinated seafarer members and other stakeholders. Wow.
Ganda ng naging takbo po, no? Very successful yung rollout. So salamat talaga sa coordination ng AMOSUP at ng iba-ibang stakeholders at of course ng gobyerno natin. Okay, so ngayon po nabanggit nyo na we continue to expand sa iba't ibang mga regions. So na-identify po kasi natin, tama po, yung mga seafarers hub natin. And napansin ko po kasi yung mga medical director natin sa mga provinces na mga bigatin din. So talagang yung quality po, and even you, mga talagang alam ko po yung credentials nyo. Nako, baka i-search kayo ng mga viewers natin. Talagang maganda yung track record, yung credentials. Talaga pong ini-ensure talaga ni AMOSUP na yung quality of service to the members and dependents ay top-notch. And that's a really good thing. And even sa pag-hire po ng mga healthcare workers natin, ganun din po yung inyong importante kasi sa atin para matuloy yung ating serbisyo ay yung mga ating nakukuha ay mga magagaling na doktor. So very important yon kasi parang yung proseso ng paggaling ay mapapadali. And also ayaw naman natin sila magkasakit. That's why we have also programs na parang kinikater mo yung paano ka maging healthy. So, doon sa ating hospital, yes, preventive medicine. So, doon sa ating hospital, may mga, sometimes you see doon sa lobby, may mga lectures na nagbibigay tungkol sa para gumanda ang health ng isang tao. So, various yun. Minsan may mga meetings to help the dependents and also the seafarers. Okay. Napakaganda. Talagang holistic, like I said earlier, holistic ang approach ng AMOSUP Siemens Hospital sa pagserbisyo sa mga members and dependents. Add ko lang, Ma'am Camille, that's why we have yung activity centers sa iba-ibang hospital para doon sila para yung kanilang kasama ng pag-exercise, health nila, magagamit nila yung activity centers. In the provinces, we have yung mga basketball courts, we have swimming pools, and a lot of other things na Mga activities. which the dependents and the seafarers themselves can enjoy. Yung ma-enjoy nila yon. Kasi iniisip namin malaking bagay yung maganda ang kanilang kalusugan. Siyempre para yung isang seaman o seafarer na nakasakay, hindi siya masyadong mag-iisip tungkol sa kalagayan ng kanyang pamilya. Yun ang gusto ni Captain Oka noon at ngayon din ang tinutuloy ni Dr. Oka. So yun ang aming trust talaga na maging holistic o kompleto yung programa. And of course, may compassion, may malasakit. Napakaganda po nung na yun. Inspirasyon ng, I think, it resonates with everyone. Like, pag nasa hospital ka, that's how they serve the patients. Mararamdaman mo talaga. So kung idadagdag ko lang kay Dr. George, kasi ang sabi nga ni Dr. George, kasi natatandaan namin yung aming si Captain Oka, ang sabi niya, meron siyang motto. Ang motto niya, ang sabi niya, ang excellence daw is doing ordinary things extraordinarily, not doing extraordinary things directly. So ang aming ospital, ang sikap namin is to provide as many services, pero hindi namin goal na parang mapa St. Luke's type na abot langit ang ipapangako, no? Ang amin is kung ano yung meron, ang kasama sa extraordinary service is we look for doctors na meron silang compassion. Diba? So mas and then mas maganda, we provide wider service and more general service kasi mas marami ang mabibigay. Makikinabang. Mas dun ho yung aming focus or aming direksyon. Katulad nung guest mo na di ba? Na nung isang linggo. Opo. Pag happy wife, happy. happy Tama life po si yun, seafarer. I agree. Tama po yun. Siyempre, pag happy yung pamilya niya, si Mrs. okay lang si Miss seafarer. Tama po yun. Okay, so patapos na po yung episode natin. Message na lang po ninyo para sa mga membro natin at sa mga dependents or families po nila. Unang-una, nagpapasalamat kami sa lahat ng seafarers at ng kanilang dependents sa pagtaguyod ng aming ospital. Kasi pag wala sila, ay hindi rin tatakbo yung hospital. Pero ayaw namin kayong magkasakit. Gusto lang namin kayong tulungan na maging healthy kayo. So, we will do our best na ipatuloy yung pag-improve ng aming serbisyo
hindi lang sa mga makina o gamit, pati sa quality ng ating mga doktor para lahat tayo ay makinabang at gumanda ang ating kalusugan. Doc Sandy. So, dagdag kay Dr. Pili nga inaanyayahan namin yung mga ating seafarer kung meron silang pangangailangan sa kalusugan ay nandito po ang ating ospital. Aming sinisikap na pagandahin at palawakin ang ating ospital at i-modernize, no? So makikita nyo medyo bago na nga yung ating design ng ospital. So nandito po kami. At tama po sabi ni Dr. Pile, nandito kami para sa inyo kasi kung wala kayo, wala rin kami o wala ang AMOSUP. So, yun po. So, maraming salamat sa pagkakataon, Ma'am Camille. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat, Ma'am Camille. Mabuhay kayo mga ating Thank you mga po. seafarers. Buhay Ating, mga seafarers. Pilipinong mandaragat. Okay. And of course, sa screen po, muli, para sa mga nagtatanong paano po ba tumawag, magpa-consult, nasa screens po ninyo ang contact details po ng AMOSUP Siemens Hospital, ang telephone number at ang email addresses po, kung saan po kayo pwede magtanong ng mga impormasyon. Okay, next week naman po ay pag-uusapan natin ang isa pa sa mga flagship service units ng AMOSUP, ang Education and Training Arm ng ating union, ang Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP. I'm sure magiging exciting na naman ang talakayan natin tungkol dyan, lalo na sa mga kabataan na nagnanais i-explore ang pagiging seafarer. So kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa MAAP at pati po dito sa naging diskusyon natin today, ay pwede po kayong mag-email sa alagangamosup@gmail.com at sisikapin po natin na sagutin ang mga katanungan ninyo. So, ayan po, share na namin sa inyo yung contact details ng AMOSUP Siemens Hospital. Meron din po tayong AMOSUP Contact Center at AMOSUP Official Facebook page and AMOSUP Official Facebook group at AMOSUP Official YouTube channel for more information about our programs and services. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Syempre, salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aizon, Milo Janela, Ray Arevalo, Erwin Tanyano at Jerome Toledo, at syempre sa resource persons natin ngayong umaga, Dr. George Pile at Dr. Alejandro Ortigas ng AMOSUP Siemens Hospital. Salamat po sa napakaganda, napaka-rich na diskusyon ngayong umaga. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.